batas para sa buong South China Sea at West Philippine Sea. Yan ang sinusulong ni Pangulong Marcos sa ASEAN. Ang kaso nga lang, ayaw ng China mapasa o may sa batas yan. Bakit? Pag naging batas kasi ang Code of Conduct, obligado na ang China ang sumunod dyan na bawal pumasok sa EEZ ng gantong bansa kasama ang Pilipinas. Bawal na mangisda ang China sa ating teritoryo. Ang kaso nga lang talaga ang laki ng impluwensya ng China. Inuudyukan ang ibang bansa na kasali sa ASEAN na huwag niyong pansinin ang presidente ng Pilipinas. Bulag-bulagan niya ang ibang bansa na binubuli tayo. Tapos sila walang pake kasi hindi naman sila nabubuli ng China. Pero mga tuta sila ni Xi Jinping. Baka nga ang solusyon sa West Philippine Sea issue ay magpakatuta na rin tayong lahat sa China para di tayo binubuli nila. Kahit lugi si PBBM sa botohan, naglakas loob pa rin niyang isulong ni PBBM ang Code of Conduct sa buong South China Sea. Po nabanggit niyo po yung pag-push sa Code of Conduct sa South China Sea. Push Ng Code of Conduct po sa South China Sea. I always push the Code of Conduct. Always. Always. It's critical to everything that's happening. You know, if you have a Code of Conduct, essentially, freeze frame mo na. Okay, hanggang dyan na lang tayo. Wag na nating palalain. Tapos yan, usap tayo. That will contain mechanisms also of adjudication or trying to de-escalation processes. Kasama lahat yan. Discuss among our fellow ASEAN member states and partners how we should navigate our future together. This amidst the various geopolitical and economic challenges that we face nationally, bilaterally, regionally, and globally. We discuss significant international issues and emerging challenges that not only impact our nation, but also the entire region, especially the West Philippine Sea. I reaffirmed that the Philippines will continue to defend our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea in accordance with international law. On the sidelines of the summit, I took the opportunity to engage leaders to discuss bilateral cooperation in strategic areas of mutual interest. I met with the leaders of Lao PDR, Thailand, Vietnam, Cambodia, and Kuwait. We reaffirmed commitment to strengthen bilateral relations and further advance cooperation on many fields of mutual interest, such as defense, maritime, trade, human resource and development, and education. I especially wish to note that we agreed to explore active ways to boost private sector investments. Kung kayo ang tatanungin, panahon na ba para sumuko tayo sa China nang hindi tayo binubuli? Ano sa palagay nyo? Ikomento sa baba ang inyong salobin.